Maayong buntag mga kainday, so another day na pod, another blessings na naman ang akong na-receive gikan kang Madam Pinay Beauty. So meron po akong maaga pa ako kagabi, alas 3 na ako nakatulog dahil alas 2 na ako alas 2 na ako mahigit na tapos sa pag steam na aking balanghoy. Tapos mga almost 3 a.m. na ako nakatulog kaya hindi ako naggising ng maaga. Pero ginising ako ni Lilin kasi may blessing daw. Kaya eto, meron pong dinala si Lilin, napakaagang blessing po sa akin at kay mama. Galing kay Madam Pinay Beauty. So, eto na, nabuksan ko na yung nasa yung binalot ng papel. Nakalimutan ko guys, so nabuksan ko na ito na pero hindi pa to kinain. So, eto yung laman. Eto po yung laman Choco Wafer. 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 Talaga yung hindi talaga tayo English, Bisaya talaga tayo mag-English day. Tapos meron akong pang isang taon na budget na kape. Charot. Kasi hindi ako masyadong nagkakape. Pag yung kumain lang ako na malamig yung kanin, saka lang ako magkape. Pero thank you dito Madam Pinay Beauty at sa kay mama. So iba yung sa akin, iba din yung kay mama. So bali dalawa na yung sa amin kasi isa lang naman kami ng bahay ni mama. So naku, isang taon yata to. Yung kay mama yung sa akin ay Tisco Classic Milo and Smooth Nuna Coffee. Tapos kang mama is blue yung kulay ng eto. Ganon din siya, decaf classic yung kay mama. Pareho lang silang flavor. Tapos meron nakalagay talaga dito mama and papa ni Riri. Di ba? Yung sa akin is igsuon ni Riri. Kuha na nilong Tapos meron pa tong cookies. Kinain na nila ni mama yung cookies kasi mabigat talaga yung mata ko kanina paggising ni Lilin sa akin kasi ilang oras lang, mga almost 3 o'clock lang yata yung natulog ko. Tapos eto wala rabi ng laba. Choco Wafer Mini. So coated wafers with orange cream yung sa akin. So tikman natin guys. Thank you so much Madam Pinay Beauty sa blessing nga gi-share nimo sa ako. More blessings to your family po. Maraming salamat. Tikman natin ng isa. Alam, mukhang masarap to ba? Hindi pa ako nag-almusal guys. So here na guys, chocolate, then wafer nga coated siya ng chocolate, and tikman natin. See? Orange na orange talaga yung palaman niya sa ilalim. Lasang orange talaga. Thank you so much. Again, thank you so much Madam Pinay Beauty. Mga kainday, bit ko na naman ang aking mga gi-steam na balanghoy kagabi. So ito lahat yung aking nagawa kagabi na balanghoy na na-molding at na-steam. Ayan. Marami na yan. Kunti lang tingnan pero marami yan pag natuyo na yan. So let's go. Ibilad na natin sa araw guys. Nandoon na yung plywood sa taas na ready ko na, at saka yung upuan na papatungan ko ay alam nyo naman na maliit si Maninay, kaya need ko talaga ang upuan para maabot ko yung pagbilad ng steam na balanghoy. So ready na guys, magpainit-init na tayo. Pero of course gagamit ako ng payong dahil super init talaga ang panahon ngayon. Napakainit sa Pilipinas.
Guys, dito ako guys, no, pakainit talaga ng panahon, no. Pag hindi tayo nagpayong, talagang maluto tayo sa kainit pagkatapos. So yung sayang na ano, na yan. So, eto, tapos na po akong magpatuyo, magbilad na aking balanghoy. So, andito na naman ako. Ito, katabi ko, ito po yung balanghoy na nabili ko. Halos, almost halos isang sako po yung laman. Tapos, magbalat po ako ngayon. So, unahin ko yung may mga sugat para hindi masira, no? Ay, syempre, dito tayo, mag-plaster tayo dito. Kailangan natin ng extra sako para anuhan, lagyan ng balat. Marami kasi mga putol-putol. Ito, oh, kinain ng manok. Kinain ng tiktik. Nasira siya agad. So marami yung balatan ko ngayon para maibabad ko sa tubig yung iba. Kasi maano siya, matigas. Kinain ng mga manok, oh. Kinain ng manok yung iba, guys. Kailangan talaga piliin. Naabot pala ng manok. A few moments later. Yun ay 12 na ng tanghali. So eto guys, dahil alas 12 na po, titingnan na po, i-check ko na po yung aking pinatuyong balanghoy. So syempre magbitbit tayo ng planggana at saka umbrella. So magbitbit tayo ng payong, magpayong tayo kasi super init talaga. Grabe, nakaka-heat stroke yung yung init ng panahon ngayon. Tsaka yung mga pichay ko na naman, na dead na naman sila, oh. Ayan, oh, nagpasanamad ako nila dahil so tiniligan yan kina. Guys, kaso lang taga, super init talaga, kaya hindi talaga nila maano yung grabe yung init. Pang oras pa lang yan mula ng pinatuyo ko. Ayan, tuyong-tuyo na siya as in super. So ang ginawa ko kanina, natagalan ako sa pagplaster nitong paglagay nitong pinatuyo kong balanghoy kasi inano ko pa siya, inislice ko pa siya ganyan, oh. Meron na siyang mga slice para hindi ako mahirapan pag natuyo na siya. Mas madali na siyang basagin dahil may mga linya na po siya na hiwa. So ato na siyang tanggalon. Actually hindi pa tuyo masyado, pero kailangan tanggalin yung dahon para hindi maiiwan yung iba. Kasi pag medyo tuyo na yung dahon,
Hindi na siya maraming naiiwang dahon sa naiiwan na dahon sa balanghoy. So guys, katatapos ko lang magkudkod. Actually, hindi ko inubos lahat. So mag-ready na po si Maninay para pag-molding sa balanghoy. Andyan ang aking papa guys. Tapos na siguro yung maghapunan. So, eto guys. Tapos na po ako maghapunan. So, hindi na ako nag-video. Andito na ako sa table. Nag-start na rin akong mag-molding. So, yan po lahat yung aking imo-molding. Oh, marami-rami din. So, mamaya pagkatapos ko mag-molding, mag-prito na naman ako ng cassava chips para bukas magtinda ako doon. Mag-deliver ako doon sa suki ko sa sentro ng barangay namin kasi ubos na yung cassava chips nila. So, eto, start na po si Maninay kasi medyo mataas-taas pa po yung oras ng aking pag molding. Sana po ay tulungan ako ni God na mas mabilis yung pag molding ko sa aking matapos ako ng mabilis sa aking trabaho ngayon. So, nainin nyo ng TV. So, sa ngayon, dito muna ako sa kusina kasi hindi pa natrabaho yung aking project, no. So, maano ko din yan, makumpleto. Pag nakumpleto ko na yung lahat yung mga gamit, saka na ako mag-start na trabahuin yung room na paglipatan ko kung saan ako mag-work na puhon. Pagkaluyan sa Ginoo. Alam ko naman mabait si God, hindi niya ako pinapabayaan, no. Basta't magkugi lang jud. Kay wala may pulos ang imong pag-ampo kung dili nimo apilan og lihok. Di ba? Magunsa man ang pagsige ampo nimo diha niya dili ka mo lihok, useless kaayo guys, no. So until now wala ko'y balita sa akong relo. Pero nanay nagkunik-kunik na di bali ang akong mga impormasyon to mahitungod sa kung kinsa tong nag-sagob or nagsalod sa tubig atong mga tayma. So ugma nanapog ko'y adtuan, nag-message ko sa Messenger pero dili man siya active online. So ini-deliver na ko puhon sa cassava chips dito sa sentro. Akong hapitan kay maagian raman ang ilahang balay. So anak na siya sa akong uyuan, paryente ni Papa. So di bali murag igagaw na mi anak niya. Ay pagmangkon dai nako di ay pastilan. Tiguang lagi si Maninay kay pag umangkon na dai na nako. So unta ampo lang jud ko nga og siya man galing, no. Iuli unta, no. Kani siya akong i-molding, daghan ni siya pero dali ra ni siya mahuman kay mag-use man to og mahiwagang rolling pin. Mahiwagang baso for the rescue. To the rescue, mahiwagang baso kasi ito lang talaga yung meron ako. Kasi wala pa tayong rolling pin kaya baso muna yung gamit ko sa pagro-roll. Na mabilis yung makatulong na mabilis ako matapos aking gagawin. So, kaganina, after nun pa ako nagpanit og balanghoy mga kainday. Kaso lang, si Maninay is, kagahapon is, mga almost 3 o'clock na ko, 3 AM na ko nakamata nakatug kagahapon. Sumotong, kamulo ko og panit atong naigibulad na ko nga
kasaba chips na balanghoy, mapidyo gid ang akong mata no, matagak jud ang akong kuan, ma-down gid ang akong talukap no, kay katugon kay ko sa nga tanan. So ang akong gibuhat, nag-sleep gid si Maninay kay dili man jud nako mapugnan ang akong mata nga mahulog jud siya tungod sa kakatugon no. Sumuto natulog ko mga almost 2 hours siguro kapin ang akong pagkatulog, or 3, mga 4 o'clock na ko kapin na bangon. Nag-recharge si Maninay, kinahanglan po na to mag-recharge kanunay no, kay magkasakit pud ta og magsige na lang buntag kayo dita mo ta matulog og pamawid og tulog. Actually sa pagsugod ginako aning paghimo og kanang kasaba chips, wala na jud ko'y tarong tulog no, pero uwion ako inig-abot og kanang buntag, pagbation jud ko matulog jud ko bisan pag naa pa ko'y trabaho. Dili pareha sa una nga bisan og katugon dili jud ko matulog, kay karon dili na jud kapugngan. Sa una mapugngan pa og katugon, bahala ka dihang katulgon na ka kay naa jud ko'y buhaton, pero karon dili na jud no, kay katigulang ta, katigulang paingon na ta matigulang, ganam na pud kakuha natong mga mood, mag-change na pud ta og mood di ay. Sa una kaya ra nato baliwala ang katugon, karon dili jud pwede kay ngano kusa jud inta og piyong ang kuan, dili mapugngan. Ug mahimo pa lang lagi no, kung pwede pa lang kung pwede pa lang lagyan ng ano ba yun, yung stand yung talukap ng mata ko para hindi ma-down habang antok ako, para lang matapos yung trabaho, ginawa ko na mga kainday. Pero iba na talaga ngayon na patanda na, medyo patanda na yung edad natin, pataas na yung edad natin, iba na talaga yung hindi na natin kaibahan yung pagbabago. So una ni ang pista sunod pohon is May na pod sa Balingwan, pero dili makaikuga kanang laag jud sa piyesta sa Balingwan no, wala mo na ko'y daghan parinti diha, pero dili pareha sa diri sa bukid-bukid ba og piyesta. Mas bibo gid ang piyesta sa bukid kay ngano naami maistihan, like parehan la Maya-Mia, ato jud mi magstay. Dili pareha sa Balingwan nga daghan kog paryente, pero dili as in dili mo stay ba nga adto ko magstay dito hangtod mag kuan puraan. So mas nindot gid ang bukid. Dito si Lexan guys, magbiyahe na pud ni sila unya. Kakauwi lang niya galing nagkarga ng kahoy. Sumama doon sa nagkarga ng kahoy. Tinapa. Ito nga ng bitay. Eh, gandisan yung una da. So ngayon mga kamaninay, dahil tapos na po ako mag-molding, ay mag-ready na po ako ng kawali para ako ay makapagluto ng aking kasaba chips. So karon nalimpyo na nako ang akong abuhan, so naghikay na pud ko para maghaling aron maka luto nako sa kasaba chips. So nahuman ako og haling, so ako na pud i-prepare ang table para kuhaon na pud nako ang akong screen nga hinugasan para ibutang sa table aron i-ready kini para sa akong pagluto sa kasaba chips.
At ito na nga maninay, nalagyan ko na ng oil yung kawali at nagre-ready na rin ako ng Tupperware para panglagyan ko ng luto na balanghoy na chicharon, no, yung na-fried na talaga. Nakakapagsuot na rin ako ng aking costume na apron at saka hairnet syempre, no. So, eto ready na ang lahat. Andiyan na yung aking mga lulutuin na mga pinatuyong balanghoy. Ready na rin yung lamisa. At eto na nga mga maninay, nakapagluto na ako ng cassava chips. So, pinapatulo ko muna siya dito sa screen na ginawa ko para mabawas-bawasan yung madrin yung oil niya. Kaya hahayaan ko muna siya ng mga ilang minuto, saka ko ipapasok sa Tupperware. Okay, nasunog na ang silupin. Eto, tapos na po akong magprito ng balanghoy. So, ngayon, tinitingnan ko naman, chinicheck ko na naman yung aking pinrito kung meron bang dahon o wala. So, tinatanggalan ko siya ng dahon at baka maisali natin sa pag-pack ay kung ano pa ang iisipin ng ating mga customer, no? So, kailangan talagang walang maisali sa pag-pack na dahon ng saging. So, eto, nire-ready ko na naman yung kawali para magme-melt na naman ako ng brown sugar at makapag-coated na ako ng balanghoy. So, sa stove pala ako nagko-coated ng
balanghoy mga kainday, no, kasi pwede natin siyang patayin yung apoy pag tunaw na yung brown sugar. So ngayon nag-i-start na po akong coated. So, nakapag-coated na po ako. So, lalagyan ko na naman ng brown sugar para while sinisiparate ko isa-isa yung aking na-coated ay magme-melt na naman yung brown sugar at hindi ako matagalan sa aking pagko-coated ng balanghoy. So, ayan, kailangan talaga na may alalay kasi mainit. So, sinisiparate ko isa-isa para hindi siya magkapit-kapit yung mga buo-buo yung kailangan talaga siya isa-isa para maganda siya tingnan. So, dahil tapos na po akong mag-separate ng cassava chips into kanang isa-isa, so, ire-ready ko na din yung aking Tupperware kasi maya-maya lang, mga ilang segundo lang, ay papasok na agad ito sa Tupperware kasi hindi ito pwedeng matagalan at mahanginan ng matagal, no? Kasi magdikit-dikit po yung brown sugar pag nahanginan siya ng matagal. So, yun nga mga maninay, makikita nyo, double time work po yung ginagawa ko ngayon. So, nag-i-steam ako while nagluluto ng cassava chips na. Eto na nga mga maninay, so
sa haba ng oras natapos din ako sa pagluluto ko ng cassava chips and nagre-ready na rin ako na mag-repack ng magpacking ng aking cassava chips. So ready na, meron na po akong plastic dito. Yung ziplock pouch po yung gagamitin ko kasi nga doon ko ito sa bayan ibagsak yung aking cassava chips. At ready na rin, meron ng sealer dyan, naka-ready na yung aking kiluhan at yung Tupperware na laman ay cheese flavor at saka yung isa na sweetened cottage brown sugar. A few moments later. So eto guys, katatapos ko lang mag-repack. Ay actually hindi pa ako tapos mag-repack. Kalahati lang yung nirepack ko, tapos katatapos ko lang magluto at nagrepack lang po ako ng kalahati doon sa niluto kong chicharon. And then kailangan na natin matulog kasi 4:30 AM na. So see you later guys.